Sa kabila ng pagbibisyo ni Iking, nagawa niyang makatungtong sa huling taon sa high school. Madalas po ako mag-cutting classes. Papasok po ako minsan nakainom. May candy lang para hindi ako maamoy nung gwardiya sa school. Pinagsabay niya ang pag-aaral, pagtatrabaho sa bakery at pagsusugal sa bilyaran dahilan upang hindi matamo ang diploma na inaasam-asam ng ina para sa kanya. Ngayon ko lang siya nare-realize na sobrang sakit pala yun sa part ng magulang na pupuntahan ako ng mama ko sa pinagtatrabaho kong bakery para sabihin sa akin na, anak, umatin ka ng graduation. Kahit wala kang makuha ng diploma, umakyat ka lang. Yun po yung word ng mama ko sa akin, pero hindi ko po siya sinunod. Hindi po ako umattend ng graduation kasi alam ko at sinasabi ko sa kanya na wala naman akong kukunin na diploma dyan. Bakit ako aakyat? Kaya hindi po ako gumraduate ng high school. Dama ang sakit ng hinagpis ng ina. Sinubukan niyang makabawi at makatulong sa pag-aaral ng mga kapatid. Lumuwas siya sa Maynila at nagtrabaho sa pabrika ng kandila. Sobrang bigat po naging trabaho ko. Naghahatak po ako ng wax o candle wax. May mga ganyang kalalaki po siya. Tapos mga 250 kilos po, nahatakin ko siya para lang mayatid yung customer na umorder namin doon sa bus station o sa taxi. At the age of 16 years old po, andyan na po ako sa Divisoria nagtatrabaho. Upang mapawi ang matinding hirap at pagod sa trabaho, naging karamay niya ang alak. Kapag nalalasing, gulo ang hanap, sanhi para lalo siyang mapahamak. Isang babaeng may boyfriend na pulis ang umaaligid sa kanya noon. Nakakausap po siya pag may alak na po ako. Binantaan ako ng kamag-anak nung boyfriend niya. Kinabukasan, yung boyfriend po nung babae na pulis is lasing. Doon na po inahunting po ako na may dalang baril. Hindi inaasahan ni Iking nang siya'y katagpuin ng ama sa pabrika para sunduin at ilayo sa kapahamakan. Masaya po ako that time na andyan pa rin yung father ko nung nasaksihan ko yung time na pinagtanggol niya kami nung may tinaga siya. Din pangalawang pagkakataon ulit na parang sisave niya ulit ako. So naramdaman ko talaga yung pagiging tatay niya that time. Nung nawala po ako ng trabaho sa pabrika, doon na po ako pinasok ng father ko sa construction na pinapasukan niya sa Antipolo. Kahit magkasama silang mag-ama, matinding hirap pa rin ang kanyang sinapit sa construction. Although malaki po yung sahod, 200 a day. Yung mga sineserban ko po na mga mason, 5. So naranasan ko na masugat yung ganito ko dahil po sa bigat ng halo ng semento na binubuhat ko. Bubutas ako ng pang-poste po. Yan po yung time na nabutas ko yung Poso Negro ng kabilang bahay. Then bumuhos sa akin yung talagang sumirit po yung mga dumi. Time po na yun na medyo naluha ako sa sarili ko. Naisip na sana sinunod ko na lang yung sinasabi ng mama ko na magtapos ako ng pag-aaral. Hindi sana ako nagkakaganito, hindi ako nahihirapan sa trabaho. Sa kabila ng hirap na dinadanas, nakakahugot ng lakas si Iking mula sa ama. Muli niya kasing naranasan ang pagtatanggol ng ama nang siya'y mapagbintangang nagnakaw ng cellphone ng kainuman. Hello sa inyo mga masugid naming taga-subaybay. Nasa ikatlong araw na po tayo sa pagtutok sa masalimuot na pinagdaanan ni Iking Caspe. Brother Alex, may tanong ako sa'yo, no? May natatandaan ka bang heroic act or acts ng tatay mo growing up? Well, wala masyado, pero para sa akin, kasi yung father ko, kahit anong iutos nung mother ko, oo, gagawin niya. I mean, hindi naman siya, kasi teacher nga siya eh. So, yung mga menial jobs na gano'n, basta sinabi sa kanya, para sa akin, malaking bagay yung kasi alam niya, pagod yung ano ko, yung mother ko. So, patient siya. Yun ang nakuha ko sa kanya. Oo, I love that, no? I'm sure gano'n ka na din ngayon as a daddy. Selfless. Yes, selfless. Yes. Intentional. Intentional, di ba? Eh, ikaw naman, Sonja. Ako, yung daddy ko talaga, ano siya, very servant-hearted siya. Kasi naalala ko no, nung lumipat na kami sa Amerika, syempre, ano na yun, lahat kami, tulong-tulong na sa chores. Siya yung naglalaban ng nursing uniforms ko. Mula estudyante ako, hanggang sa nung nagtatrabaho ko, kasi kailangan hiwalay mo labhan eh, hindi pwedeng kahalo ng mga regular clothes. So siya naglalaban nun, tapos pinaplansya niya pa. Wow. So very servant-hearted yung daddy ko. And parang through his acts of service, I really felt he cared for me and sa aming magkakapatid.
Wow, malaki talaga ang impact ng tatay sa kanyang mga anak. Dahil ang ating earthly fathers, ang una nating image ng ama natin sa langit. Tama ka dyan. Sabi nga, children often form their initial concept of God based on their experiences with their earthly father. So, as a father ba, Brother Alex, gaano kabigat yung pressure na yon bilang, syempre ikaw yung lalaki, head of the home, knowing na mabigat yung role na ginagampanan mo sa pamilya, gaano kabigat yung pressure na yon as a husband and as a father to your now 5 grown children? Well, siyempre, pag ikaw yung father, parang ikaw yung foundation eh. Buhat-buhat mo talaga lahat. So, para sa akin, ang goal ko talaga, yung trabaho ko, I will keep my job o kung pwede akong lumipat sa ganun-ganun. Basta, mula nung high school ako, parang na-imbibe ko na yon. Na-imbibe ko na kailangan pag meron akong pamilya, kailangan I will provide. Kaya hanggang nung nagkapamilya na ako, palagi akong nasa work, palagi akong may work, hindi ako humindi sa overtime. Basta palaging I show up, basta trabaho. Malinis at marangal na trabaho. Hindi pa nga ako na hindi ko na-miss yung mga coverage ko, hindi ko na-miss yun. Lahat talaga I make it a point. Kaya yung mga anak ko, sabi ko, nakita niyo naman ako, mula bata pa ako, hindi ako natigil sa trabaho. Palagay ko, yan ang iwanan kong legacy sa inyo. The value of hard work, Yes. no? Well, kaya nga po dapat na lagi nating ipanalangin ng ating mga tatay at ang lahat ng tatay sa buong mundo. Kasi malaki yung role ng lahat ng tatay. Yes, Sonja, mamaya gagawin natin yan. We will pray for all the fathers, kasama nating mananalangin si Iking. Yes, makakakwentuhan rin natin siya dito muli sa studio. Lahat ng yan po sa pagbabalik ng The 700 Club Asia. Sa modernong panahon, karamihan sa ginagamit natin ay may halong kemikal. Kaya mahalagang malaman ang 5 susi para labanan ang sakit at magkaroon ng malusog na pangangatawan. Pagtibayin ang kalusugan sa tulong ng mga bagong kaalaman ng medical experts sa Boost Your Immunity. Get exclusive streaming access to this 5-part video series kapag nag-donate ka ng 2,500 pesos o higit pa sa CBN Asia. Just scan the QR code. Restart a healthy lifestyle. Boost Your Immunity. Kaya hintay ka lang. Darating din ang panahon na tayo ay magtatagpo. Kung sino man yung may nararamdaman ngayon, yung complete healing po sa whole body from head to toe po. Yung ganun po yung prayer. Bigla pong nawala po yung sakit pong nararamdaman po. Gumaling si Marisa matapos sumabay sa panalangin sa The 700 Club Asia. Makita mo talaga kung yung mga natutulungan po ng 700 Club Asia po. Prayer ko po na makatulong din po na ako. Nagbigay siya sa CBN Asia and blessings followed. Lumago ang negosyo, naaprobahan ang visa ng anak at kahit nawalan siya ng 400,000, nanatili ang peace niya kay Lord. Hindi po niya ako pinababayaan po. In hard times po, andyan po siya palagi sa akin. Salamat sa lahat ng ating mga partners ng CBN Asia. Your generous giving enables us to continue bringing miracles into people's homes like Marisa's. One prayer and one story at a time. Would you like to partner with us in reaching more households for Christ? Scan the QR code or visit cbnasia.com/give. God bless you. Nagkasuntukan, nasuntok po ako. Then yung kasama ko po sa trabaho, hindi ako tinulungan. Buti na lang po yung papa ko, gising that time, sinundan pala ako, hindi ko alam. So yung papa ko po, yung kaaway ko, binanatan din po niya. Doon ko po naramdaman na talaga, iba yung love ng tatay din talaga. Hindi rin talaga gugustuhin ng tatay na may mangyari sa anak. Na kahit ganun yung papa ko na mabisyo, ayaw niya na masasaktan yung anak niya. Dahil sa nangyari, may pagbabanta na naman sa buhay ni Iking. Kaya umuwi muna siya sa kanilang probinsya. Subalit sa halip na magbagong buhay, bumalik siya sa paggamit at pagbenta ng marijuana. Malungkot po ako kasi malalayo po ulit ako sa papa ko. Then nawalan po ako ulit ng trabaho dahil nga doon sa
sa bisyo na naman na alak, na talagang sirang-sira talaga ako pagdating sa alak. We are back at muli nating makakasama dito sa studio si Iking Caspe. Welcome back to our show, Iking. Ayan, magandang araw po sa ating lahat. Magandang araw po. Yes, so ito na para sa kaalaman ng ating viewers na ngayon pa palang po nakakanood ng iyong kwento, Iking, no? Ano ba yung ugat ng pagbibisyo mo noon? Ang una pong ugat niyan is yung sa father ko. Yung nakita ko nga po sa father ko na nagbibisyo siya. Then nakikita ko na masaya naman siya ron sa bisyo niya. So kaya ginagawa ko rin po. And then pangalawa po is yung sa para kumita ako. Yung sa nagbebenta po ako ng marijuana para kumita ako, makadandag sa pambaon. Then kaya po ako nakapagbisyo dahil din sa barkada. Para mas in ako dun sa barkada ko, mas astig tignan pag may bisyo po ng time na yan. So yun po. Parang mas na-feel mong may value ka, Opo, parang yes ganyan. Pero hindi ka naman nakakulong o na-arresto. Wala po, wala po. Buti na lang, ano? Wala pa pong tukhang that time. So, Iking, pinagsabihan ka nun ng nanay mo na magtatapos ka sa pag-aaral. Opo. Pero at it seems, hindi mo talaga sinusunod. Sobrang pasaway ka. At patuloy ka pa rin na nagloloko. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari sa buhay mo noon? At parang lahat ng sabihin talagang kinukontra mo Opo. Nung first year hanggang second year high school po ako, masigasig po ako sa pag-aaral. So, na-remember ko yung sinabi ng teacher ko na pagdating ng third year or fourth year, dito lalabas yung sungay niyan. So, totoo nga po, nung nag-third year ako, doon na siya nag-trigger. Yun po yung time na nagbubuli na ako. Then, nasabi ko po sa sarili ko na parang hindi ko na kaya magtapos. Kasi nung fourth year high school po ako, meron po akong mga subject na dapat i-comply. Which is may mga printing po na dapat i-print sa mga project. Hindi ko po mai-provide kasi yung mother ko wala rin maibigay na pera. Parang nare-reject ng teacher ko po yung assignment ko. So hindi na kaya ng parents ko. Nagtrabaho po ako sa bakery. Bilang masa ng tinapay. Tapos yun po, nung time po na graduation na namin, yun po yung sinabi sa akin ng mama ko na, anak, attend ka ng graduation. Sabi ko, ma, wala naman akong makukuhang diploma doon, ba't ako attend? Umattend ka lang, basta umakyat ka lang, anak. Yun po yung nakikiusap yung mama ko, pero hindi po talaga ako umakyat, hindi po ako umattend. Parang may combination din pala ng paghihirap sa buhay. Opo. Kaya Yes po. parang sihog na lang. Parang nawalan ka na din Yes po. ng will na matapos. And looking back, no, I guess ito yung tanong ko, looking back, bakit kaya inallow ni Lord noon na mapunta ka sa mga mahihirap na trabaho? Where you are now, may isip mo, inallow ni Lord yung mga bagay na yun kasi... I think kaya po inallow ni Lord yung time na yun na maghirap ako. Maranasan ko yung hirap ng trabaho para mas maging matatag po ako. Para kung darating man ako sa mga challenges na magkaroon ako ng pamilya, na which is naranasan ko na rin, na mahirapan ako, kaya ko po, mapagtatagumpayan ko po dahil alam ko na nanggaling na ako sa mahirap na trabaho. Kaya pag dumating po ako sa time na trabaho na medyo mahirap, madali na lang po sa akin kasi doon na po ako nagmula sa mahirap na trabaho. Tumatag ka na. Opo, tumatag na po. Looking back ulit tayo, Iking. Sa tingin mo, bakit inaalaw ni Lord na mapasok ka sa kung ano-anong trouble? Hindi ka lang troublemaker, ikaw yung trouble seeker. Oo, noon, kung ano-anong gulo yung dumating sa buhay. I think inalaw po ni Lord John kasi first nung sa pabrika ng kandila na pinagtatrabahuhan ko, na may babaeng kada dating ko sa pabrika is lumalapit talaga sa akin. Na which is pala siya, girlfriend siya ng isang pulis. So nalaman po yun, then doon po yung time na hinahunting ako ng pulis. Doon nakita ko yung father ko na rumescue sa akin. Na nagulat ako na alam pala ng papa ko saan ako nagtatrabaho. So doon ko na naman naramdaman sa papa ko na siguro inalaw ni Lord John para mapakita ng father ko kung gaano niya ako kamahal. Then after noon, sinama niya ako sa trabaho doon sa construction worker. Then doon na naman, na-trouble na naman po ako. Then siguro inalaw ni Lord ulit yun para mapakita ng papa ko yung care niya sa akin. Kung paano niya ako itanggol ng papa ko. Oo, na mahal ka pala ng tatay mo, parang ganyan. Kailan mo ba unang naramdaman yung love ng tatay mo sa'yo? Masasabi mo bang, at saka yun, so kailan mo unang naramdaman yung love ng tatay mo sa'yo? At saka masasabi mo bang love-hate relationship yung meron kayo noon? Opo. Noong time po siguro na
yung after 2 years po niya magtago. So, nagkita po kami, medyo nadalas po yung pagkikita namin. Doon po, yung naramdaman ko po yung love niya. So, yung hate, meron din po. Naghahalo po siya. So, yun po, naramdaman ko po yung love ng father ko sa akin. Dahil sa mga nangyari. Masasabi mo pala na yung tatay mo, hindi hero eh. Parang, sabi mo nga, ano mo siya, frenemy. Yeah. But would you consider your dad as a hero kahit na imperfect siya, kahit na frenemies kayo, sabi nga ni Brother Alex? Opo. Kasi yung dalawang tragedy din nangyari sa akin, napaaway ako. Nandun siya para i-rescue ako. So doon ko naramdaman yung mas pagiging father niya sa akin na talagang ayaw niya yung anak niya is masasaktan. Grabe, no? Apo. God uses everything Yes for po. His good. Yes. Tama. At alam niyo po, ang pag-ibig lang ng ating Ama sa Langit ang tanging makakapagpabago sa atin. Gusto mo bang maging personal hero, personal na tagapagtanggol at tagapagligtas ang ating Panginoon? Maaari mong gawin yan ngayon, diyan mismo sa iyong kinalalagyan. Sumabay ka lang sa aking panalangin ng pagtanggap. Amang banal namin sa langit, marami pong salamat sa pagkakataon na ito na kami po ay makalapit sa iyo. Ama, tunay nga po na marami pong mga pagsubok sa relasyon ng ama at anak. At karamihan po sa amin pong mga ama sa lupa, sila po ay hindi naging magandang ehemplo. Salamat, Panginoon, sapagkat tunay na ikaw po ang pamantayan ng isang tunay na mapagmahal na ama. Ang pag-ibig na hindi sa sarili, kundi isang selfless love na iyong inialay sa bawat isa sa amin. So ngayon, Panginoon, iyon po ang aming hinahanap. Gusto namin makarelate, Lord God, sa isang tunay na ama, Panginoon, na hindi nagbabago. Isang tunay na ama na hindi nagbibigay ng kalituhan, hindi nagbibigay ng pangamba, bagkus, Panginoon, isang ama na kung saan, Lord God, palagi po kaming makakasandal sa Kanya. Makakapagtiwala, Lord God, that everything will be alright. Salamat po, Panginoon, sapagkat kayo po ang ama na yon. At ibinigay niyo ang inyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Jesucristo, upang mamatay sa krus ng Kalbaryo, bayaran ang aming mga kasalanan, pagdusahan ang aming mga dapat ay sa aming mga parusa. At higit sa lahat, ibinigay mo ang aming Panginoon para sa pamamagitan ng mga latay na kanyang tinamo, ang kagalingan at kapayapaan ay sumaamin. Kaya ngayon, Panginoon, sinusuko ko na ang aking sarili at nagpapailalim po ako sa inyo. Tinatanggap ko kayo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan na inaalok ninyo at ganap na kapatawaran. Tunay nga, Panginoon, sa pamamagitan ninyo, alam ko, ako ay ligtas at ako, Panginoon, ay napatawad mo na sa lahat ng aking pagkukulang, lahat ng regrets, lahat ng guilt, Lord God, na naipon sa akin. Sanctify me with your love. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. I just pray for our kababayans ngayon, Panginoon, na nangailangan ng iyong haplos, nangailangan ng marinig ang iyong tinig na nagsasabi na mahal mo sila, and that you defend them, you protect them, and that ikaw ang kanilang kakampi. Lord, wherever they are, I just pray that your comfort be upon them, Lord, that they will be strengthened by your presence. And more than ever, Lord God, more than anything, that they will encounter you, the true and living God, the living hope, the living peace, Lord, na sa iyo manggagaling ang aming peace of mind, that our circumstances may be shaky, the world around us may be shaking, but Lord, that because of you, we can remain steadfast and we can remain unshaken and we can stand in peace because of who you are, God. So I pray that every person here
watching this, God, will have an encounter with you that will forever change their lives, that they will know really and truly that you are alive and that you defend them and protect them. In Jesus' name we pray. Amen. Brother Alex? I pray that you would restore broken relationships between father and sons, Lord God. Yung mga hindi nag-uusap, Panginoon, because they have been offended by each other. In the name of Jesus, I pray, Lord God, hallelujah, that by the blood of Jesus, there will be a restoration in the families. In the name of Jesus, I pray, Lord God, na yung mga ama matutong mag-reach out sa kanilang mga anak. Where they have been harsh, Lord God, and cruel. Lord, makita nila ang kanilang sarili, Panginoon, na hindi maganda ang ilang kanilang mga nasambit na salita, mga aksyon na nakasakit, Panginoon. So I pray na bibigyan mo ng chance ang mga ama to get it right, Lord God. At ang mga bagay, Panginoon, na nagpuprovoke sa kanilang mga anak, Lord God, dahil sa kanilang mga sinasabi, sa kanilang mga ginagawa, Lord God, ay magkaroon, Panginoon, ng kapayapaan sa bawat isa. Let them communicate, Lord God, in the spirit of love. Dalangin ko, Panginoon, hallelujah, na yung mga ama ng tahanan, they would rise up, Lord, beyond, Father God, the generational curses, Lord God, and that these generational curses would stop, Lord God, right at this level right now, na hindi na ito maipasa sa susunod pang mga henerasyon. I pray that you would just envelop their family, Lord God, hallelujah, with your peace, with your love, para ang bawat pamilya, Panginoon, ay kakitaan ng pag-ibig sa halip, Panginoon, ng galit at pagkamuhi na siyang nangyayari ngayon sa mundong ibabaw. Salamat po, Panginoon. Tumimo, Panginoon, ang iyong salita sa bawat mga puso. Let every fathers be convicted na yung kanilang mga anak ay tunay na nanggaling sa kanilang DNA at nananalaytay sa kanilang mga dugo. At kung ano man ang kanilang mga anak, ito ay namana rin sa kanila, Panginoon. Let there be realization. Let there be an understanding na ikaw, Panginoon, ang pumili sa kanila. Ang mga anak, ang mga pamilya, Panginoon, ay kayo po ang nag-allow at pumili, Panginoon, to coexist together. Kaya, Panginoon, hindi po aksidente na mga pamilya namin, Panginoon. Kami po ay tunay na nagkakaisa. Salamat, Panginoon. Thank you for what you are about to do, and let every fathers, Lord God, be the strength, Lord God, of our society. In Jesus' name. God. Amen. At kung sumabay ka sa aming panalangin at tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, binabati ka namin. Ito na ang simula ng iyong journey sa panibagong buhay kasama ang Panginoong Jesus. I-share mo naman sa amin ang naging desisyon mo. Call our prayer center or chat with us on the Facebook Messenger of the 700 Club Asia. Kung ikaw ay nanonood sa YouTube, i-type sa comments, yes, tinanggap ko si Jesus. Iking, ano ang naging papel ng Christian community naman sa faith journey mo tungo sa pagbabagong buhay? Look at you now. Talagang hindi ka kakikitaan na pinagdaanan mo lahat yun eh. No? Parang walang trace na nasabugan ka ng septic tank. So, before po, na wala pa ako sa Panginoon, pag may problema ako, usually sinasamahan ko talaga is barkada. Magiinom para mawala yung problema, panandalian. But when I received Jesus Christ, lagi na po ako sumasama sa mga ka-church, sa mga tao na alam ko na mas makakapagpalapit sa akin sa relasyon sa Panginoon, sa mga small group namin sa church, yun na po yung ginagawa ko palagi. Tamang tao na yung mga nakapalibot sa'yo ngayon. Praise God. Sabi nga ho sa 1 Corinthians 15 verse 33, do not be misled. Bad company corrupts good character.
katulad ni Iking, sumama kayo sa grupo na tutulong sa inyo upang ma-build ang inyong godly character. Kailangan nyong mapabilang sa isang community of believers. So if you are watching this show on YouTube, i-type mo dyan sa comment section ang BSG para makasama ka sa aming online Bible study group. Pwede rin mag-chat ng BSG sa Facebook Messenger ng The 700 Club Asia para makontak kayo ng ating Prayer Center representative. Maraming salamat, Iking. Thank you po. Iking, thank you. Kita tayo ulit bukas. Sige po. Panginoong Jesus, tinatanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Ikaw ba'y bigo, nagsisisi, nasasaktan, nakagapos sa pait ng nakaraan? Don't let your past define who you are. God defines who you are. Pakinggan ang 7 Steps to Restart para sa bagong simula. Matatanggap mo ang exclusive access sa audio teaching ni Peter Kairos kapag nagbigay ka sa CBN Asia ng kahit na magkanong halaga. Iscan ang QR code para maipadala ang donasyon. Restart para sa bagong simula. Become a CBN Asia partner today. Alam mo, Sonja, sa kwento ni Iking sa Day 3, na-realize ko kung gaano ka-powerful ang isang father figure sa pagbuo ng pagkatao natin sa formative years. Whether we had an amazing fathers or we struggled with difficult relationships, those experiences often become the blueprint. Parang yun ang nagbibuild sa atin sa karakter, so that those blueprint for the heroes that we are looking for later in life, yun ang magiging model ng ating buhay. Oo nga naman, no, Brother Alex, subconsciously naiugnay natin yung hero sa father or magulang natin. Kaya kahit na may pagkukulang ang earthly parents natin, mayroon at mayroon pa rin silang heroic quality. Tulad ng nakita ni Iking sa ama niya, sa kabila ng mga bisyo ng tatay niya at pagkukulang. Amazing kasi nakita rin niya yung pagpoprotekta nito sa kanya at sa pamilya nila. So, parang villain at hero ang tingin ni Iking sa tatay niya noon. Tama. Ang tendency pa naman ng tao is to identify with the people we look up to as our hero. Kaya naman paalala sa mga tatay. At isama na rin natin ang mga nanay na nanonood sa atin today. You have this incredible opportunity to be that hero in the lives of our children. Sabi nga sa Ephesians 6 verse 4, Fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. Sa wikang Tagalog, mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikagagalit ng inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at katuruan ng Panginoon. Mga magulang, bago kayo maging hero sa mga anak nyo, gawin nyo munang personal hero nyo si Lord. Tumpak! Yan ang ginagawa natin dito sa The 700 Club Asia, ang ipakilala sa ating mga manonood ang Panginoon bilang ultimate hero. Di nga hero Savior and Lord ng kanilang buhay. Kaya kung gusto ninyong maging bahagi ng pagpapalaganap ng katotohanan at pag-ibig ng Diyos sa lahat ng Pilipino at sa buong mundo, consider partnering with CBN Asia. Send us a message on the 700 Club Asia Facebook Messenger. You can also call the number on your screen or scan the QR code. May God bless you and keep you, and may He make His face shine upon you and give you peace. Yung suka ko, isinaboy ko sa mga katrabaho namin, then inaambaan ko na siya ng saksak, inaambaan ko na ng mga katrabaho ko ng... Anong nangyari pagkatapos noon? May pag-asa pa ba sa taong puno ng galit at nabubuhay sa bisyo? Huwag palampasin ang susunod na bahagi ng kwento ni Iking dito lang sa The 700 Club Asia, Huwebes, 12:00 ng hating gabi sa GMA.